Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapasa sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa unang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At isa sa pinakabibigyan diin sa mga panahong ito ay ang pakikipagkasundo. Unang-una, makipagkasundo tayo sa Diyos at sa ating pong kapwa. Pero ano nga ba ang pamantayan o panuntunan na dapat nating matutunan, mapagnilayan tungkol sa pakikipagkasundo? Sabihin niyo nga po, pakikipagkasundo. Diba, pakikipag-ayos ng ating relasyon, ng ating ugnayan sa ating pong kapwa. Pag sinabi namang kapwa o kapatid, lahat, kahit na hindi lang ito basta yung kadugo, kapamilya, kalahi, sino man na sa ating pong, kung meron tayong kaalitan, kagalit, o nakaaway, makipagkasundo. Yan yung panawagan sa atin. Pero muli, ano yung pamantayan? Kaya nga sabi sa unang pagbasa, sa aklat ni Ezekiel, diba, ito yung pamantayan na sinasabi at pinapaalala na ang isang taong masama kapag nagpakabuti, nagsisi sa kanyang kasalanan, mabubuhay. Ang isang taong masama. Ngunit ang isang taong mabuti, nagpakasama, mamamatay. Nakukuha po ba? Minsan sinasabi natin, unfair ang Diyos. Unfair ang Diyos kasi po pwede nga namang 50 years kang naging mabuti, tapos bigla kang nakagawa ng masama, pinili mong gumawa ng masama, sayang naman yung 50 years. Pero yung 50 years kang masama at bigla mong na-realize, bigla kang natauhan, gumawa ka na ng mabuti,
mabubuhay. So unfair ba talaga ang pamantayan ng Diyos? At sa Ebanghelyo, ano ang pamantayan na dapat nating pakinggan tungkol sa pakikipagkasundo? Bakit hindi natatapos ang mga away-away natin sa gobyerno, sa simbahan, sa pamilya? Bakit hindi natatapos? Kasi ang pamantayan ng tao, gumanti. Kapag niloko ka, gumanti ka. Kapag inaway ka, gumanti ka. Sabi nga, di ba, minsan ang sinasabi, huwag kang paaapi. May dalawa lang naman daw, di ba, ang tao sa mundo. Isang nanloloko at isang nagpapaloko. Yun ang sabi ng pamantayan ng mundo. Pero kung pagninilayan natin ng mabuti, ang mga sinasabi ni Kristo tungkol dito, no, sabi nga, bago humantong sa patayan, kasi may utos, bagaman hindi binabago ni Kristo ang utos na huwag kang papatay. Pero bago nga umabot doon, kailangan muna natin tingnan yung mga bagay na nagdadala sa atin sa pagpatay. Ang sinabi rin sa atin na sa isip pa lang nakakapatay na tayo dahil sa bugso ng damdamin. Kaya maganda po yung sinabi ni Kristo, no, na kung maalala mo o kaya kung malaman mo na may sama ng loob sa iyo, responsibilidad mo na makipagkasundo agad-agad. Huwag nang patagalin. Pero ilang taon na nga ba nating daladala ang sama ng loob? Ilang taon na nga ba natin daladala ang mga hinanakit o galit sa ating mga puso? Although, siyempre, no? Choice mo yan, desisyon mo yan, hanggang kailan? Kasi ang sama ng loob, yan ang nagkukulong sa atin sa nakalipas. O hanggang kailan mo gustong ikulong ang iyong sarili sa sama ng loob? Hanggang kailan mo palalayain? Kailan mo gustong lumaya mula sa sama ng loob na naidulot sa iyo ng kung sino mang tao? Pwedeng pinakamalapit sa iyo o wala lang. Minsan nga, ngayon, no? Marami sa atin ang galit na galit. Galit na galit sa mga politiko, galit na galit sa pamahalaan, maging sa pare, maraming galit sa simbahan. Hindi naman natin sila kilala, pero galit na galit tayo. Pero ang sinasabi din, yung mag-take ng responsibility. Kung malaman natin, although minsan, no, hindi natin alam na nakakasakit na tayo, pero ang sabi ni Kristo, kung malaman mo, ito yung pamantayan na ibinibigay sa atin. Isa lamang sa maraming pamantayan na dapat nating masundan. Kung malaman mo na may nagawa kang mali, mag-sorry. Kung malaman mo na may nagawa kang kamalian, habang may oras pa, habang may panahon pa, itama mo na sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Alam ko, hindi madali, no? Kasi kailangan din natin ibaba yung pride natin. O pwede rin naman sabihin, no, na huwag na natin pahantungin pa sa hukuman, no, na maghahatulan ng bawat isa sa atin. Kundi dapat mayroong pag-ako sa atin pong kamalian. Minsan, yung pinakakomplikadong pangyayari sa buhay natin, yung isang sorry, masosolve lahat. Kasi kapag nagsasorry naman tayo, yan ay isang tanda din ng pag-ako ng atin pong kamalian. Hindi magiging kabawasan sa ating pagkatao ang mag-sorry.
kundi ito ay nagiging daan para mabuo muli ang mga relasyong nagkakasugatan, nagkakahiwa-hiwalay. Amen.